Nagsimula ang kwento sa isang magarbong tahanan sa Manhattan, New York, kung saan ang isang ina na si Meg ay kasama ang kanyang anak na si Sarah sa kanilang bagong tirahan. Matapos ang paglipat, natuklasan ni Meg na ang kanilang bagong tahanan ay may ligtas na kwarto o isang espesyal na kwarto na disenyo para sa seguridad ng mga nakatira. Isang gabi, habang sila ay natutulog, pumasok ang tatlong magnanakaw sa kanilang tahanan. Pinamumunuan ni Junior sa layuning magnakaw ng malaking halaga ng salapi na nakatago sa loob ng bahay. Nang biglang magising si Meg at may napansin siya sa CCTV na may nakapasok na pala sa kanilang bahay, agad niyang naisip ang kanilang kaligtasan. Sila ay nagtago sa ligtas na kwarto upang iwasan ang mga magnanakaw. Ngunit ang kanilang kaligtasan ay hindi tiyak, dahil ang mga ito ay determinadong makapasok sa ligtas na kwarto at makuha ang kanilang layunin. Sa loob ng ligtas na kwarto, si Meg ay nagsimula ng pagpaplano ng mga hakbang upang maprotektahan ang kanilang sarili laban sa mga magnanakaw. Samantala, si Junior at ang kanyang mga kasama ay patuloy na sumasalakay sa tahanan. Sinusubukan ng kanilang lahat upang makapasok sa ligtas na kwarto at kunin ang kanilang pakay. Sinubukan nilang humingi ng tulong sa pamamagitan ng ilaw ng lente. Nang makuha ang pansin ay patuloy lang nila itong inilawan at saka sila sumigaw ng saklolo, ngunit hindi sila nito naririnig. Binaliwala lang ito ng ginang at isinara ang kurtina. Ang labanan sa pagitan ni Meg, Sarah, at ang mga magnanakaw ay nagpapatuloy, at ang tensyon ay lumalala habang ang mga karakter ay sumasalamin sa kanilang mga motibasyon at damdamin. Lumabas si Meg ng kwarto para kunin ang cellphone para makahingi ng tulong. Ngunit natabig nito ang lampara at nahulog sa sahig at narinig ito ng mga bad guys. Pinipilit niya itong abutin ngunit paparating na ang mga bad guys kaya kailangan na niyang magmadali. Ayan na sila nakupo, takbo. Save. Tutut. Ayan na, kamuntikan nang makapasok ang mga bad guys. Samantala, sinusubukan ni Meg na tumawag ngunit wala itong signal. Nang biglang may dumating na isang lalaki sa kanilang bahay, ito pala ay ang asawa ni Meg na tatay ni Sarah. Pinipilit ng mga bad guys na palabasin sila ng kwarto kung hindi ay gagawan nila ng masama ang kanilang padre de pamilya. Samantala ay inatake si Sarah ng pangingisay dahil siya ay may sakit at kailangan niya ng gamot. Ngunit ang gamot ay naiwan sa ibaba ng bahay at kailangan niya itong kunin. Ang mga bad guys ay inilagay ang asawa niya sa upuan na inakala niya na ito ay patay na. Habang siya ay tumatakbo ay narinig na siya ng mga bad guys at naisahan lang pala siya nito upang makapasok sila sa ligtas na kwarto. Bulaga. Wah! Bulaga. Habang kinukuha ni Meg ang gamot ay nakita ng dalawang bad guy ang may sakit na si Sarah. Habang pabalik ay nakita naman ni Meg ang bad guy na may hawak ng baril sa likod ng pintuan. Habang inaabangan ng bad guy si Meg ay inunahan na niya ito at binunggo ang pinto para ito ay tumalsik. Ngunit nasa loob na pala ng kwarto ang isa pang bad guy at nagulat ito para siya ay abutan ng isa pang bad guy. Nang nag-ikutan sila ay tumalsik ang baril nito ngunit kailangan niyang ibigay ang gamot sa anak kaya inihagis niya ang gamot sa loob ng kwarto. Ngunit naipit ang kamay ng isa sa pintuan habang si Meg ay naiwan sa labas ng kwarto. Napagtanto ni Meg na ang baril ay naiwan sa labas ng kwarto at kinuha niya ito para mayroon na siyang panlaban sa mga masasamang tao. Kinausap siya ng isang bad guy at tinuruan niya kung paano bigyan ng gamot ang kanyang anak sa loob ng kwarto. Pagkatapos turukan ng gamot ang bata ay kinuha na ng bad guy ang gamit niya para maituloy na nila na kunin ang kanilang pakay sa loob ng kwarto at ito ay ang kunin ang nakatagong pera na malaking halaga. Samantala, may dumating na mga pulis sa labas. Nakita ito ni Sarah at dali-daling nagbihis si Meg para puntahan ang mga pulis at nagkunwari itong bagong gising. May nagsoplong daw na may narinig sila na putok ng baril kaya sila nagpunta. Ngunit alam ni Meg na mapapahamak ang kanyang anak. Kaya hindi niya sinabi ang totoo sa mga ito, kaya pinaalis na lang niya ang mga pulis. Samantala ay nakuha na ng mga bad guy ang pera at gusto na nilang tumakas at hostage nila si Sarah para sila ay makaalis na. Ngunit nakabantay pala ang ama nito. At may hawak na baril,
Samantala ay nakaabang lang din pala si Sarah para paluin ang mga ito at mailigtas ang kanyang anak, at nataman niya naman ang bad guy sa pagmumukha. At nahulog ito sa hagdan, samantala ay tumatakas naman ang isa. Ngunit ay buhay pa pala ang nahulog sa hagdan at umakyat ito. Sinubukan itong barilin ng ama ni Sarah ngunit dulang ito, at ginamit ni Meg ang pamatay na spear ni Edge sa WWF at tumalsik na nga ang baril. Narinig naman ito ng isa pang bad guy na papatakas na. Habang hawak ni Joker ang maso. Sinunggaban niya si Meg na parang walang bukas at naisip naman ni Sarah na tusukin ito ng karayom ng 3 times at siya ay tumalsik sa sulok. Di pa rin nakuha ng matanda ang baril kaya, nakuha na ito ng isa pang bad guy para gamitin sa mas bad guy pa sa kanya. Tinulungan pala niya ang pamilya para makaligtas at tumakas na ito. Ngunit papalapit na ang mga pulis sa kanya para mahuli ang mga kriminal ngunit samabit na tapwat ay naabutan na siya ng mga pulis, dahilan para siya ay sumuko. Dito makikita mo na siya ay kalbo at napagtanto ni Meg na tinulungan sila ng kalbo para makaligtas sa mga totoong masama ang loob. Pagkalipas ng masamang pangyayari ay makikita ang mag-ina na naharap nila ng matapang ang nangyari sa kanila. The end.